Mega shoutout po sa ating lahat guys. At this point po ay makikita nyo po yung iba't ibang klase ng aking pananim dito po sa aming bakuran guys. Ayan po yung mini landscape ko guys. Ayan na po, napaka blooming na po ng mga halaman guys. But this time guys ay ituturo ko po sa inyo yung tamang paraan ng pag-transplant ng napakagandang halaman na yung variegated Chinese croton. Ito po yun guys. Ito po yung variegated Chinese croton guys na nailagay ko na po sa pot yan guys. So kung paano ko po yan nailagay yan dyan guys at napanatili ko na buhay itong halaman na ito guys, yan po yung ituturo ko sa inyo guys. Kung paano po ang tamang proseso ng pag-transplant yan guys para naman hindi po masasayang yung mga pera nyo pinambili niyan guys, tapos namamatay lang din dahil mali po yung pag-transplant natin. So ipapakita ko po sa inyo yung simple, napakasimpleng paraan po guys ng pag-transplant ng halamang variegated Chinese croton guys. So ayan po, napakaganda no. So ito po yung materials na gagamitin ko po. Ito po yung black bag, yung plastic bag. Pwede po kayong gumamit guys yung permanent at napakagandang flower pots po guys. Ako ito po yung ginamit ko kasi nga ang purpose nito guys is palalaguin ko lamang siya, and then pag mayroong gustong bibili, ibebenta ko po guys. So mix po ang lupa na ginamit natin. Kung maaari po ay wag po pure na lupa talaga ang ilagay natin. Haluan po natin siya ng rice hull para hindi po titigas yung lupa, para mabilis maka-spread out yung mga ugat ng ating halamang variegated Chinese croton. Ayan guys. So, papakita ko sa inyo guys kung paano yung proseso ng aking pagtanggal sa plastic na yan guys, na hindi po masisira. Tanggalin ko lang muna talaga yung aking gloves para po maprotektahan. Ayan, ilock po natin yung kamay natin, daliri natin sa puno ng halaman. Ayan, din dahan-dahan tanggalin yung plastic. Pwedeng gupitin po natin yun guys ha, pero sayang naman din kasi yung plastic na magagamit ko pa, kaya hindi ko siya ginupit. Okay? So pwedeng gupitin po yun guys kung takot kayo na ganito yung proseso ng pagtanggal. So ilagay nyo sa gitna. Kukunin nyo yung tamang position guys para at least maganda naman yung view niya, o maganda yung kanyang pagkaplastada sa flower pot. Ayan. Then lalagyan po natin yung ng lupa. Ayan. Mix po yan ng lupa ha. May animal manure na yung tuyong-tuyo na guys, para mataba po talaga yung ano natin, yung halaman natin. Ayan. So napakaganda po ng kanyang dahon guys. So ayan. So by doing this guys, mabilis po ang paglago ng kanyang mga ugat guys, at mabilis din po ang pag-develop ng kanyang mga dahon. So hindi po kasi ito flowering na bulaklak. Hindi siya namumulaklak talaga ng katulad ng bougainvillea. Ang nagbibigay kasi ng ganda dito guys, yung kanya mga dahon, yung double-sided color niya, yung sa ibabaw na part is may pagkaputi, mahirap i-explain, then pula yung sa ilalim. So napakaganda po niyan. So ayan, dahan-dahan po ang yung isiksik niyo yung lupa yung sa gilid para hindi po matamaan yung mga ugat ng ating halaman, para po maisiksik po yung lupa, walang spasyo sa ilalim. Kasi minsan pag nag-transplant kayo, kala nyo puno na yung lupa, pero yung gilid pala sa ilalim wala pa pala yung lupa. So hindi siya maganda. Ko kailangan talaga mapuno talaga yan ng lupa ang plastic bag na yan. Simple lang po ang pag-transplant. Ayan, nilagay nyo lang dun sa kung saan nyo po ilagay. Pwedeng i-diretso na yan sa may init o masisikatan ng araw. So ito guys, diba buhay na. Ako lang po ang nagtanim yan guys. Ako lang po ang nagpropagate yan guys. So hindi po ako bumibili ng ganitong klaseng halaman guys, no? Ayan. So alalay lang sa ilalim, and then dahan-dahan. Ayan. So hindi po na damage yung ugat, walang ugat na naputol. So ayan guys, napakaganda, cool. So
mag-mix tayo ng lupa. Ayan, yung rice hull. Tapos, kailangan balance yung pag-mix nyo guys. Hindi po pwede na mas marami yung rice hull kaysa lupa. Kailangan mas marami talaga yung lupa. Ayan. Ang purpose lang naman nitong rice hull guys, para po hindi titigas yung lupa. So kapag magdilig kayo, diretso po yung tubig makapenetrate sa ugat. Okay? At saka, yung ugat po ng halaman guys, mabilis po ang kanyang pag-spread out kasi nga malambot yung lupa guys. Okay? So, kailangan maisentro talaga yung paglagay para maganda naman yung paglaki niya guys. Ayan. So, ito kasi pag may bibiling to guys, so buhay na o pwede na yung idiretso na ilagay doon sa napakagandang flower pot. Kahit hindi natanggalin yung plastic na yan guys kasi malaki yan. Or po pwede rin gupitin yan, tanggalin. Okay? So, mas maganda kasi ito kapag yung magandang pots ang paglalagyan nyo guys. Ayan. Depende sa inyo guys ha. Mamili lamang po kayo guys. Ayan. So, kailangan isiksik yung lupa sa gilid. So, wag nyo pong masyadong i-touch yung puno kapag kayo po ay nagta-transplant guys, para hindi po ma-stress yung ating halaman. Ayan na po. So, tapos. That's how easy and that's how simple. Simpleng paraan ng pag-transplant guys. Pero pag hindi nyo po alam, basta na lang kayo magta-transplant ng mga ganitong halaman na po pwede pong ma-stress at mamamatay ang ating mga halaman. So, ito po ang isa sa mga paraan ko guys kung bakit mabilis po ako makapagparami ng mga halaman. 2 to 3 months from now, napakalaki na po ng mga yan guys. Okay? So, yan po yung mga na-transplant na. So, depende sa inyo guys kung anong design ng flower pot. Kasi lahat ng bulaklak, ang bulaklak kasi guys, lalo siyang gaganda kapag nailagay nyo po siya sa napakaganda po na flower pot. Okay? So, sa mga hindi nakakilala nito guys, ng halaman na ito guys, ito po yung variegated Chinese croton guys. Napakaganda po guys. Marami na po akong na-propagate nito guys. Then later, ituturo ko po sa inyo yung tamang pagtatanim ng halaman na ito guys. Napaka-sensitive po nito guys. So, I will teach you on how to propagate this variegated Chinese croton. Maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat. God bless us all.